Hindi? Hindi siya titingin. Mga kaibigan, hindi natin nahanap ang mga nakalimutang karakter ni Sonic. O mga kaibigan, may bagong viral na uso tungkol sa pagtingin sa iba't ibang mundo, buhay, universo at paralelismo. Paano kaya kung ang mga karakter mula sa ilang lugar ay tuluyang pinabayaan at nakalimutan? Ngayon, sisilipin natin ang mga karakter ni Sonic na pinabayaan sa isang alternatibong multiverso kung saan sa hinaharap, limot na sila ng lahat. Kaya bago ang lahat, mag-like, mag-subscribe, i-activate ang kampanita at suportahan ang channel. Pupunta na tayo ron, mag-ingat at titingnan natin. Sa mundong ito na pinabayaan, nakita natin si Sonic sa gubat. Natatakpan siya ng sapot ng gagamba. Kawawang Sonic, mukhang napakadumi at pagod. Talagang pinabayaan na. Mga singsing na nagkalat sa lahat ng dako. Oh, Shadow. Si Shadow ay nagtatago sa lugar. Mukhang galit na galit siya at isa ba siyang bayani o kontrabida? Sundan natin ang ilog. Eka, Silver, ayan siya, Silver. Nakaupo siya sa tabi ng tubig. Binigyan natin siya ng energy bar ni Sonic para matulungan siya. Mag-subscribe ka kung gusto mo si Silver. Naglakad kami sa tulay. Nakita namin ang maraming singsing. Gusto kong kunin silang lahat. Nakita namin at nakarating kami sa kakaibang lugar na ito. Isang kuweba. Oh, ayan si Gerald Robotic. Nakita namin ang matandang Eggman sa mga guho. Meron siyang napakahabang bigote. Mukhang kailangan niya ng mahabang tulog. Puno ng sirang piyesa ang daan at teka. Ayan si Big. Nasugatan ng pusa, ilagyan natin ng maliit na band-aid na Sonic. Mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon. Pwede itong gawing nakakakilabot na laro. Umuulan na ngayon at mukhang nakakatakot ang lugar sa dilim. Ina natin, teka. Sonic, Lobo. Siya yung sugatan. Lobo, Sonic. Yung sugatang Lobo Sonic, malalaki ang ngipin, mahaba ang balahibo at maingay siya. Mag-ingat ka. Hinaplos niya doon na parang mabait na aso, tapos umalis na. Teka, Metal Sonic din. Nakasabi si Metal Sonic sa mga puno. Maraming kislap na lumalabas sa katawan niya at mukha siyang sirang pusa. Saka yun ako dyan. Hindi, umalis na yung tanga. Paano? Medyo kakaiba itong Sonic. Parang butiki si Sonic. Ang kakaiba at nakakatawa ng mukha niya. Sang-ayon ako. We go inside. Pumasok tayo sa loob ng isang madilim na templong bato. Oh, Omega. Tumalon lang siya. Gawa siya sa mabibigat na metal. Tuluyang nabasag. No. Pindutin mo ang like na button kung gusto mo ang mga robot. Sige, ayos Omega. Susunod kami lahat kung gusto namin ang mga robot. Charmy! Isa siyang maliit na bubuyog. Ay, kawawa naman. Ang cute! Talong kawawang yon. Oh, Cream! Uy, si Cream wasak din. Nandito ang kuneho kasamang kanyang maliit na kaibigan. May iiwan akong ring para sa'yo. Mukha pa rin silang cute, totoo yan. Pero wasak na wasak sila. Si Vector ay isang malaking birding buhaya. Suot niya ang kanyang astig na headphones. Mukhang mabagsik at malakas. Dahil totoo naman talaga yon. Grabe, nakakakilabot ito. May halong takot, nostalgia, at lungkot. Hindi! Amy! Hindi. Nakaupo mag-isa sa isang upuan. Mukhang malungkot at magulo. Amy, kawawa naman. Hindi, Dave. He has very soft orange fur. Meron siyang napakalambot na balat na kulay kahel. Mukhang totoong Zorro mula sa pelikula. Nandiyan din si Blaze. Umupo siya sa isang fader na bato. Kulay ube ang kanyang balat at mukhang napakakalma. Grabe, 'di ba? Si Knuckles, siya rin yung nasa pelikula. Nasa isang madilim na kwarto siya. Malakas siya, gamit ang malalaki niyang kamao, handa siyang lumaban kahit kanino. Kahit iniwan siya ng matagal na panahon. Sino ang paborito mong karakter? I-comment mo sa baba. Sa ngayon ako. Let's climb up to this. Dumaan tayo sa hagdang kahoy. Is hiding in a cave with
Nagtatago siya sa isang kuweba. Mayroon siyang malaking dilaw na sungay at patuloy tayong sumusulong. Pumasok kami sa loob ng lumang pabrika. Maraming makina, maraming tubo, mga tubo at grabe. Man is sitting on the floor. Nakaupo siya sa sahig. Sobrang pagod matapos ang mahabang araw. O siglo, masasabi ko. Ngayon lumabas kami para makita lahat ng mga basag na bato at tingnan mo, grabe. Hiding under a big Sa ilalim ng malaking bato. Nakakatakot talaga oh. Matatakot ka kapag tumayo yan. Sang-ayon ako. Ano pa ang meron tayo pare? Nandyan si Mighty? Ang armadillo na lumilipad. Oo, parang lumaring laruan. Grabe, wasak na silang lahat. Pero buhay pa rin. Parang iniwan at malungkot. At teka? Oh, supersonic! Ah, hindi pala. Sinusubukan nilang gawin si Ray na... Pero sige. Mas kamukha niya si Supersonic kaysa kay Ray, yung kasama ni Mighty. Pero sige, si Ray yan, si Ray. Kaos, wow. Tingnan mo ang halimaw na to. Si Chaos ay asul na halaya na. May malalaking maitim na mata. tingnan mo ha, malakas pa rin siya. Pero talagang pinabayaan na siya at hindi na nga makagalaw. Oh, Tikal. Nakikita ko si Tikal na nakaupo sa isang malaking templo. Mukha siyang nag-iisa sa ulan. Talagang nag-iisa siya sa ulan, ano? Ano yun? Anong nangyari? Grabe, andito lahat ng mga karakter. Wala talagang pinalampas. Ang Vilt, malalaking balahibo niya at sobrang dumi talaga. Tingnan natin kung nandyan din si Wave. Wala siya sa surfboard niya at natatakpan nito ng sapot ng gagamba. Laging nakangiti, astig talaga si Wave. Pwede na gawing laro tulad ng Pommy Playtime, di ba? Oo, tol. Mayroon tayong berdeng pato nang pangalan ay Bean. Mukhang mabangis siya at medyo magulo rin ang lahat sa kanya. At nandyan si Stork, ang boss ng mga ibon, nasa puno lang siya. Nasa Sonic Riders board din siya. Ang wild, ang astig, at ang lungkot, sabay-sabay, kakaibang hala ng emosyon, no? Oh, Narito si Fang. ang sheriff ng bayan, na iniwan din. Ang labo. At teka, tapos na to. Nandyan si Sally. Baka siya talaga ang canon na nobya ni Sonic. Mag-ingat ka, iniwan din siya. Naku, nakakatakot yung kuweba. Pare, nandyan ang oso polar. Wow, nakakatakot ha? Oh, hindi siya. Isa siyang halimaw na may pulang mga mata. Parang si Mephiles, di ba? Ano ba yan? Oo. Sa tingin ko si Mephiles yon na sinusubukan tayong lokohin ng kung anong kakaibang paraan. Kailangan na nating umalis. Nakita ko si Honey the Cat. Marami siyang gintong singsing. Si Honey, ang pusa, sobrang dami ng singsing kaya di na siya gumalaw at nanatili lang doon. Lalong humihirap ito. Tingnan mo, ito yung dating demonyo. Oh, hindi. Hindi si Mia yan. May dala siyang maliit na lobo na hugis puso. Ang cute. At ngayon, mag-ingat tayo dahil lilipat tayo sa ibang lugar para makita pa ang mas maraming karakter. Nakaka-interes at nakaka-curious talagang makita kung ano ang itsura sa hinaharap kapag iniwan na ang lahat. Pumasok tayo sa bahay na ito. Isang kakaibang lugar, may kakaibang upuan. Oh, isa pala yung brain rot. Ano ba yan? Isang brain rot na naiwan, napabayaan na, parang halimaw. Hindi ko alam kung alin sa kanila yon. Hindi ko na ito kilala. May cabinet tayo. Baka may makuha tayong kapakipakinabang sa loob. Oh, andyan pa rin ang halimaw. Oh, nariyan. Nariyan si Sahur. Isa na namang brain rot. Diyos ko. Oh Diyos ko, sobrang takot ko. Normal lang. Kung natatakot ka rin, ilagay mo sa mga komento. Yan ba isang higanting lapis? Hindi na naman ba ito brain rot, tama ba? Ayan na si Bra. Mga kakaibang pangalan ng brain rot.
Grabe, ang sama ng pakiramdam. Nakakakilabot ang kadiri. Tingnan natin, buksan mo ang ref at isa pa ang kumakain. Oh, 6'7" ay 6'7", ang layo ng nararating ng lahat ng mga baby. Mga kaibigan, tingnan natin, bubuksan natin ang pinto. Isang banyo. Huwag mong sabihin na yung inidoro pala yon, mga kaibigan. Gagawin niya. Oh, isang abandonadong skibby. Hindi. Nakakatakot ba yon? Si G-Man ba yon? Hindi naman siya mukhang G-Man. Isa ring abandonadong skibby. Uy, itong bahay na to. Lahat ng kilala natin nandito. Wild talaga. At kitang nauubos ang buhay ng karakter. Kailangan mag-ingat. Oo, ito yung maghanap ka ng trabaho. Pinakamasama sa lahat. Ito ang pinaka nakakatakot para sa mga YouTuber. Sobrang takot namin dito. Oh, at ito ba yung bata sa 6'7", oh, pero ginawang creepypasta, di ba? Ayan siya kasama ang kanyang 6 at kanyang 7. 6. Grabe. Ang weird. Ano ba to? Ang creepy naman, magkakaroon ako ng bangungot ay isang malakas na ilaw gamit ang flashlight. Buti na lang, magkakaroon talaga ako ng bangungot. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Lalaking tralalero tralala. Nako, grabe. Andiyan silang lahat. Nakakatakot sila. Parang sinumpa silang lahat. Ano ba yan? Oh, ang orange. Hindi. Ayan na, buhay pa siya. Siyempre, buhay pa siya. Anong nangyayari sa bahay na to? Walang maganda pare, walang maganda. Lahat sila ay sobrang sinumpa. Ano ba yan? Oh, hindi. Kwarto ni Sonic nandyan sa ilalim. Hindi. Hindi. Tingnan natin mga kaibigan. Hindi. Pinakamasama sa lahat. Sonic X, gamitin mong flashlight. Huwag bombardino at huwag bombardino buhaya. Ano ba yan? Hindi. Bombardino. Buhaya. Tapusin mo na si Sonic X. Hindi ko inakala sa buong buhay ko na makikita ko to at gagawin mo. Nagpakasakripisyo ka para sa akin. Salamat kaibigan. Ano ba yan? Ang bahay na ito ay kakaiba at mag-ingat. Dahil ngayon papasok tayo sa tindahan ng mga nakalimutang mobile game. Mag-ingat. Angry Birds, sobrang classic, sabi dyan. Sige. Nilabas nung 2000 siyam, bla bla bla, grabe ang mga panahon na yon. Ayan si Angry Birds. Nakahiga sa sahig, ang boss, ang bida. Grabe, pare. Hindi ko na nga maalala to. Hindi ko na maalala lahat ng jump dropping. Hindi ko na maalala tong hayop na to. Pero iniwan din siya para sigurado, napabayaan din siya. Lahat dito napapabayaan sa huli. Yung mga halaman sa Plants vs. Zombies, classic talaga. Yung halaman, puno ng sapot ng gagamba, natakpan at iniwan na. Hindi. Ayun siya, naging alamat na sa internet. Uy, cut the rope! Isa rin tong lumang laro mula nung 2010. Yes. At heto ang pangunahing bida natin. Astiga, parang pamilyar sa akin ang buhayan yon. Nasaan na ang tubig ko? Unang Disney mobile game, naalala ko pa. Sobrang saya at kakaiba dati. Pero ngayon parang napabayaan at normal na lang. Matagal na rin kasi. Geometry Dash, nandito ang sikat na kubo na to. Pati ako, may mga video pa ako ng Geometry Dash na parang 7 bilyong taon nang nakalipas ang lupet. Kawawa siya, napabayaan at luma na talaga. Ang saklap. Oh, Subway Surfers. Ang bida ng pinaka-brainrot na laro sa lahat. Grabe talaga, ayan. Sobrang napabayaan na, ang tagal na niyan, sobrang luma na. Kung mapapatuloy tayo, meron tayong Jetpack Joyride o Joyrido, kahit anong tawag dito. Ang ganda ng larong yun, sobrang astig. Pero napabayaan na rin. Lahat ng to nilaro ko nung bata pa ako. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Grabe talaga. At syempre, yung Minions, Minion Rush, sobrang nilaro ko rin tong game na to ng todo. Ang lupit talaga. Kaya nga, nasa abandonadong tindahan na siya.
Meron din tayo. Yan yung hill climb racing. Ang ganda ng larong to. Tingnan nyo, pagod na yung lalaki sa pagmamaneho. Pabayaan niya na ako, sobra na ang na-drive ko. At ayun siya, kalmado lang. Talagang iniwan na pare. Talking Tom. Kilala rin na marami sa inyo ang app na ito kasi kahit luma na, sikat pa rin at maraming creepypasta tungkol dito. Mag-ingat kayo sa pusa, madaldal siya, pero mag-ingat talaga. At tuloy tayo kay Talking Ben. Nandiyan din ang isa pa, na maraming kakaiba at delikadong bagay ang lumabas tungkol sa kanya. Ayan, nagsasalita siya. Grabe. Uy, Flappy Bird. Grabe, pati ako nagkaroon ng laro na Flappy at Leon noon pang maraming taon ang nakalipas. Yung mga tunay na OG lang ang makakaalala. Grabe, Flappy Bird. Iniwan na rin talaga. At Crossy Road. Ito ay isang laro na hindi ko alam kung tungkol saan. Parang tungkol sa mga bukirin o kung ano. Hindi ko ito nalaro. Pero pamilyar talaga sa akin. Yung sisiw, yung kawawang sisiw na naiwan na lang mag-isa. Sinundan natin ang buong daan, buong pasilyo, at meron tayong pating itong laro na ito mula rin noong 2012. Magandang laro ito tungkol sa pating na kailangang kainin lahat ng mahuli niya. Yung kawawa, naging palaboy para mabuhay. Wala na siyang ibang nagawa. Wala na siyang ibang pagpipilian. At syempre, ang Super Mario ay may milyong-milyong laro sa lahat ng plataforma. Kaya tiyak lumana yung larong yon. Pero yung iba parang bago pa rin. Kasi patuloy pa rin kaming naglalaro ngayon. At ang Sonic Dash, yung unang Sonic Dash na sobrang ganda ng laro. Nilaro ko yun ng matagal. Sa tingin ko may mga video ako ng Sonic Dash, Sonic 4 at lahat ng laro ni Sonic. Yung kawawa, sobrang napabayaan at natakpan ng sapot ng gagamba. Uy, Granny. Sumabog sa YouTube. May mga video ako ng Granny. Lahat tayo may video ng Granny. Grabe. Lahat ng ginawa ni Granny parang walang saysay. Nakakabilib si Granny. At ayan, ang Clash of Clans, sobrang lupit na laro. Nilaro ko rin yan ng matagal. Meron tayong Montapuercos na isa sa mga pinakasikat at pinakamalupit na karakter. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang Clash Royale na sumikat noon matapos ilabas ay medyo nakakalimutan na ngayon. Pero may mga patuloy pa ring naglalaro. Pero parang mga bagay na naiwan na lang sa nakaraan. Kuryosidad. Magpapatuloy tayo dahil nandyan ang Homescapes. Pamilyar ako sa laro pero hindi ko pa ito nalaro. At hindi ko alam kung maganda ito o hindi. Bukhan tungkol ito sa mga puzzle at pag-ayos ng bahay na may pusa. Pero sa kasamaang palad, hindi natin ito nakita. Ay hindi, Itong laro na ito ay talagang napabayaan na. Ang Among Us ay kilala nating lahat. Lahat tayo ay naglaro nito. Lumabas ito noong 2018. Pero hindi ito sumikat hanggang sa panahon ng pandemya, totoo yan. Isa itong napaka-iconic na laro. Pero talagang nasa nakaraan na ito. Meron din tayong PUBG, isang napakagandang laro na talaga namang sumikat. Mas bago-bago ito, pero kahit ganon, 8 taon na rin ang nakalipas. Ang bilis talaga ng panahon. Nasa 2026 na tayo ngayon. Nakakabaliw. At ayun, napabayaan na talaga ito. kulang na lang ay... Oh, Fortnite, syempre. Fortnite Mobile. Pero buhay na buhay pa rin ito at marami pa rin naglalaro. Kaya hindi pa napapabayaan. Yung sa mobile, baka oo. Yung sa mobile, posible talagang napabayaan na yon. Yun, naniniwala talaga ako doon. At Roblox, paalam. Roblox, mabuti naman at hindi napabayaan. Pero sobrang lumana at matagal na sa internet. At mayroong bang karakter sa Roblox na ganito rin, tulad ng sa akin? Kasi hindi na talaga ako naglalaro ng Roblox. Kasama rin natin si Steve ng Minecraft na ayos. Ang Minecraft ay larong hindi naluluma at laging nilalaro. Meron din tayong Minecraft Pocket Edition na patok pa rin hanggang ngayon. Kaya hindi ka naman nakakalimutan. Huwag kang mag-alala. Dahil dito na natatapos ito. Sa madaling salita mga kaibigan, dito nagtatapos ang lahat ng mga abandonadong mundo na ito. Lahat ng mga karakter na ito. I-comment nyo kung alin ang paborito nyo. At kung gusto nyo ang ganitong klase ng mga video, huwag yung kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng marami. Nasabi ko na lahat, si Leon Picaron magpapaalam na. Hanggang sa muli, paalam!